Taya taya. You have to try UV glue. This little thing is really amazing. Just shine a Pauso na naman ang Jollibee. Ang tawag dyan, Jollibee Blind Box. Sa bawat box na yan, merong 6 na characters na iba-iba. Si Hello Kitty, si Melody, si Kuromi, si Cinnamon Roll, si Pampumpurin, at saka si Pochako. Pero syempre, dahil blind box nga, random ang makukuha natin. Kung swerte tayo, makukuha natin lahat ng characters. Pero yung iba, hindi sinuwerte tulad ng mga yan. Oh. Sa 6 na binili nila, puro pare-parehas lang. Di ba para kawawa naman sila? Kaya naman tara, try natin. So ayan mga kadugit, bumili ako na 6 na piraso. Pero itong isang piraso, wala siyang ganito. Kasi nung umorder ako nito, yung mga pagkain sa loob nito ay nakalagay sa paper bag ng Jollibee. Tapos itong mga box ay nakalagay din sa paper bag ng Jollibee. Tapos itong mga to, nakatiklop lang siya tapos binigay sa akin. So ang mali ko, hindi ko nabilang na 5 piraso lang to. Ngayon ko lang nalaman na nung nagbablog na ako. Pero okay lang, importante naman is ito. Okay, ito silang lahat. Ayan, 6. Lima tong hawak ko. O, ayan. At ayan yung isa. Mag-unboxing na tayo at umaasa tayo na makuha natin lahat ng karakter. Let's go! Okay, unahin natin to isa. Alisin ko muna sila kasi masikip. Ito muna una na walang box. So, let's go. Kinakabahan ako. So, ito yung mga characters na makukuha. Yan. Yan yung mga characters na makukuha. So, sana makuha natin sila lahat at huwag pare-parehas. Okay, ito na ang first box. Let's go. Kinakabahan talaga ako. Okay, ito na siya. Okay. So, may instruction lang para sa likod kung paano buuin. So, let's go. Pipikit ako at kayo una makakakita. Ito kaya to. Ito mo lang ano. Okay, ito muna mga instruction. Wait lang ha. Nakabahan ako eh. Wait lang. Ayaw ko silipin para may thrill. Ito na yata. Hindi pa. Okay, give it. Okay, ito na siya guys. Ito na. Kayo ulit titigin na. Kayo ulit titigin. Hindi ako titigin. Sino to? Oh, si Hello Kitty. Okay, first Hello Kitty. Next, ito ating pangalawa. So, buksan na natin. Yan. Ayaw kong sirain to, sayang. Ito na. Sana ibang karakter wag sa Hello Kitty ulit ha. Ito na, nakapaka na. Siya ay si... Naku! Hello Kitty din! Grabe, pangalawa pa lang malas agad. Hello Kitty rin. Grabe naman, parehas agad. Next, pag to Hello Kitty pa rin, meron na akong, nagdududa na ako. Huwag kang Hello Kitty para ganahan ako. Okay? Pangatlo. Na. Huwag kang Hello Kitty. Pag to Hello Kitty. Na. Tumalisik, wait lang. Ay! Hello Kitty nga. Hello Kitty nga. Okay, sabay-sabay kong bubuksan yung tatlo. Grabe naman, grabe. Hindi na blind box tawag dito. Sabay-sabay natin buksan yung tatlo. Dalawa. Tatlo. Buksan ko sabay-sabay. 1, 2, 3. Ito muna isa. Bigla ko nawala ng gana. Oh. Hello Kitty din. Isa pa. Ay, sa wakas. Wala na ako ng gana bigla. Parang di nakakatuwa. Sa wakas, may nag-iba rin. Naiinis ako. Ayan, no, si... Kung sino man to, sino ba to? Cinnamon Roll. Sa wakas, nagkaroon din ng iba. Itong isa. Sana naman iba. Hello Kitty na naman. Hindi ako natutuwa. Kasi guys, feeling ko ganito yan eh. Feeling ko lang ha, kung mali ako, pakitama. Siyempre to, box. May 6 na box. Box ni Kuromi, box ni Hello Kitty, box ni Cinnamon Roll, box ni Pompopurin, box ni Pochako, at saka box ni Melody. So yan. So siguro feeling ko ginawa ganito. Kumuha siya ng 5 sa box ni Hello Kitty, tapos sa box ni Melody. Pero kung mali ako, kung random talaga yan at wala kayong alam sa mga crew, wala ka talaga kang alam, meaning malas ko talaga. Kasi wala sa dami ng characters, 6, 5 pagkakapares ang nakuha ko. Imbis na mag-enjoy yun, hindi ako nag-enjoy. Kakalungkot. So mga kadugit, ayan, na-assemble ko na siya pero parang nakatungo siya, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko sure kung nabibigatan siya pero yung iba nga ang taas di ba? Ayan naka-slant siyang ganun. So ito siya mga kadugit, so hawakan ko pa siya dito para tumuwid lang. Tapos yan, medyo maluwag talaga. Ewan ko kung maluwag talaga ito para umikot or... Ayan, Kasi yung ibang luwag niya nabagsak. So, ayan. Ay, ayun, bagsak. Ba't yung iba ang taas okay lang? Sa akin, hindi. Grabe ang malas ko Baka meron dyan gusto makipag-trade o meron ako 5 Hello Kitty. Ayun, bagsak na naman.
So ayun lang, medyo hindi lang ako masaya. Sinasabi ko hindi ako masaya kasi honest review to, di ba? Sa bagay, blind box nga eh. So, random makukuha. Pero grabe naman to. Grabe naman. Hindi na to random eh kasi halos pare-parehas. Uy, bagsak na naman. Maluwag talaga yung ibang parts. So ayun lang guys, ito na nakuha ko. Nagpack na naman. Nice. Dahil honor si Kappa Girl, ang regalo ko sa kanya ay magsiswimming kami. Sinakto ko linggo, swimming namin para wala siyang pasok. Alas 6 pala na umaga, on the way na kami sa Sailaya Resort. Habang on the way kami sa Sailaya Resort, dumaan muna kami dun sa dali para bumili ng mga makakain. Nagutom kasi si Kappa Girl eh. Request muna siya ng kutkutin pero yung mga nakakabusog. Ayan, tuwang-tuwa si Kappa Girl. Kaya eto, habang nabiyahe, kumakain muna ako dito sa likod ng tricycle. Sobrang bilis lang ng biyahe namin. 30 minutes lang, dito na agad kami. Sa sobrang aga namin, sarado pa pala. Alas 8 pa pala magbubukas ng Sailaya Resort pero alas 7 pa lang. Kaya no choice, naghintay muna kami. At nung alas 8 na, meron na kaming ticket. Dito na nga kami sa loob at kami ang kauna-unahan. Grabe, sobrang dami pala pwede pag-swimingan dito. Itong mga pinapakita ko sa inyo ngayon, yung mga pambata. Mababaw lang siya at meron mga slides. Sobrang cute pa nga ng mga makikita nyo dito. Tingnan nyo yung palakang kulay blue, ginagaya ni Kappa Girl. Makikita nyo, meron ditong merong net. Guro manalim yan kasi 5. Pero syempre, para sa akin, mababaw lang yan kasi 6-footer ako. At dito, grabe, merong sobrang taas na slide. Sobrang na-shock nga kami dito ni Kappa Girl eh. Sobrang taas, siguro kung building yan, second floor yan. Alam ko, mukhang masaya yan. Pero sorry, hindi ko yung susubukan kasi natatakot ako. Sabi ko nga, dito na lang ako sa mga mabababang slides. Dito lang kami guys kasi mababaw. Nakakatakot yun. Pero bago mag-swimming, kakain muna kami. Kasi nakalusong kami, wala nang ahonan to. Kahapon na to. Wala opening hanggang closing, nasa swimming pool kami. 8 to 4 kasi to eh, so 4 na kami aahon. Tapos na kami kumain, bago mag-swimming, kailangan daw muna mag-shower. Grabe shower dito, napaka-social. Sobrang lamig ng tubig, nagulat nga ako ng pagbuhos. Sobrang lamig, napaihi ako. Charo! Shower pala, nakaka-enjoy na, parang ayaw ako umalis eh. Eto na nga, tumungtong na ako sa swimming pool. Dahil kasama ko si Kappa Girl, dito lang ako sa pangbata. Susubuot ko nga pala agad tong slide. Sobrang matatakotin kasi ako, baka pati mamaya sa pambatang slides hindi ko kaya. Kaya eto, sabi nga nila, face your fear. Eto, next slide na ako sa pambata at kinaya ko naman. Sabi ko, hindi pala nakakatakot kasi Kappa Girl naman ang sumunod. Napasigaw nga si Kappa Girl sa sobrang saya. Kaya ito, tamang salbabida lang muna habang binabantayan si Kappa Girl. Sabi ko, swimming lang siya dyan. At huwag siyang lalayo sa paningin ko. Dito nga pala kami sa tabi ng lifeguard para mabantayan niya kami. Ngayon ulit, i-challenge ko naman ang sarili ko. Mag-i-slide ulit ako pero ngayon sa sobrang taas na. Kinakabahan nga ako pero wala nang atrasan. Pero habang nag-i-slide ako, meron nga pala nangyari, hindi inaasahan. Ay, hindi madulas. Hindi pala siya madulas. Hindi pala madulas. Pala siya madulas. Hindi pala madulas yung sled, kaya lumipat naman kami sa iba. Ito nakakita naman kami na parang maganda at masaya. May mga tumutulong tubig dyan sa triangle na yun, tapos bigla matatapon kapag napuno na. Kaya sabi ko mukhang masaya yun, kaya naiyak ko si Kappa Girl na subukan namin to. Habang hinihintay namin bumagsak yung tubig, meron din ibang mga batang nakisali. At meron na namang hindi inaasahan, so sobrang tagal namin paghihintay. Nakapwesto na kami at pagbuhos ng tubig, hindi para sa amin tumama. Sayang lang. Medyo kinakabahan pa naman kami pero sala pala. Ang tagal namin naghintay, hindi kami tinamaan, mali pa rin pwesto. Dito nga pala, nakakita ulit ako na slide na pang bata. Pero ito mukhang madulas kasi may sumisirit na tubig. Eto nga at nilakasan ko na ang loob ko. At mukhang madulas nga siya. Kaya ang next naman na sumubok ay si Kappa Girl. Sobrang dami na namin napaisladan. Kaya sabi ko, ay Kappa Girl, dito naman tayo sa mga pa-chill-chill lang. Nakakita nga ako dito ng jellyfish na may umuulang tubig. Ayan, ang sarap sa pakiramdam yung mga pumapatak-patak na tubig. Maya-maya lang, nagpaulan na nga pala ng bula. Sobrang dami nga pala naghihintay neto. Pakiramdam ko nga para umuulan ng snow dito eh. Sakto kasi hindi ako naligo bago pumunta dito. Nakalibreng tubig na ako sa swimming pool, nakalibreng sabon pa ako dito sa mga bula. Yun nga lang, ang sakit sa mata. Sobrang ganda nga dito para ka tumatakbo sa mga snow. Sobrang sarap maglakad at sobrang sarap hawakan ng mga bula-bula. Lalo na biglang lumakas sa mga bula. Tuwang-tuwang yung mga tao dito eh. Ayun nga, nasa sobrang daming tao hindi kami nakita ni Kappa Girl. Medyo masakit nga na pala sa mata tong bula. Ang hirap din mag-video kasi nababasa ng bula yung cellphone ko. Kaya ako na, uwi na ako. Nabarutan na ako ng aray ko sakit. Isang umaga, nakita ko pamakin ko na si Kappa Girl. Malungkot siya habang naglalakad. Bilang mabait at ito, tinanong ko siya kung anong problema. Tinuro niya sa akin yung tsinelas niya. Bagong bili daw ng tatay niya. Kaso wala daw GBs, kaya sabi niya sa akin, Kuya Lugs, pag binigyan mo ako ng G-Bits, kamukha mo si Daniel Padilla at promise ko sa'yo, magiging honor ako sa school. naalala ko ganoon din yung tsinelas ko dati, butas-butas. Kaya nilalagyan ko ng GBs. Ang kaso ngayon, hindi na. Kaya pinamigay ko na lahat ng GBs ko. Pero nagtago din naman ako ng mga magaganda. Ito, isang plastic pa. Bago pa lahat yan. Ito nga, itinilatag ko na para makita lahat ni Kappa Girl. Ito yung mga GBs na bagong-bago pa at hindi ko masyadong nagamit. Ito nga pala yung 3D na GBs. Ito naman yung mga umiilaw sa dilim o glow in the dark na GB. Meron din ako pinaka-customize Team Dugyot GB. Kompleto yan, Kuya Dugs, Boy Ubo, Ichan Bungan, Boy Macho Nuring, Boy Sinker, at saka si Boy Susi. Tapos ito naman yung mga extra
sticker. Habang namimili si Kappa Girl, kinuha ko na tong tsinelas niya. At eto na nga pala yung mga napili ni Kappa Girl. Ang napili niya ay ice cream strawberry na G-Beats. Napili niya rin yung Team Dugyot na G-Beats. Etong Pikachu 3D na G-Beats. Tapos Kuya Dus G-Beats napili din niya. Habang namimili pa siya, tinatawid ko muna yung lumang G-Beats na nakalagay sa tsinelas niya. 2 piraso lang kasi nakalagay tapos sira pa yung isa. Ayan o putol, parang ipis. Eto na pala lahat ng napili niya. Sabi ko, wag mo masyadong damihan kasi hindi rin maganda tignan kapag madami. Eh, sabi ko, okay na to, at ilalagay ko na in 3, 2, 1, boom! Tenen, o diba, ang ganda. Ito ang sabi sa akin ni Kappa Girl eh. Wow! Thank you, Tito Bay. Kamukha mo talaga si Daniel Padilla at promise ko sa'yo magiging honor ako sa school. Pinasuot ko na nga sa kanya yung tsinelas niya. Bigla nga daw sumarap suotin dahil meron ng GB. Bigla din daw siya ginanahan na maglakad nang nagkaroon na ng GB sa tsinelas niya. Pakiramdam daw niya ang gaan-gaan ng paa niya. Sobrang tuwa niya, uuwi na daw siya, papakita daw niya sa tatay niya. Ito pa nga pala yung mga natira akong GB, sino may gusto. Hindi ko na gagamitin to eh, o siya, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Sobrang nainis at nagulat nga ako. Kasi naman may kumakatok sa pintuan ko, kinakalabog pa. Kaya bago ko buksan, silip ko muna sa bintana. Mga pamangkin ko pala na si Crystal Maiden at saka si Kappa Girl. Kaya pagkabukas ko ng pintuan, tinanong ko sila baka sila kumakatok. Kasi sira na pintuan ko eh. Tito Bay, kamukha mo sa Daniel Padilla pag binigyan mo kami ng pera. Bakit? Anong bibilin nyo? Meron pag bukas sa tindahan Zero Save, bibili kami doon. May bagong bukas sa tindahan daw ang pangalan Zero Save. Hindi ko alam kung ano yung kaya na-curious ako. Buti na lang may pera ako kaya napapayag ako. Bukod doon lagi na lang ako sinasabihin na kamukha ko daw si Daniel Padilla. Kaya minsan no choice na papapayag talaga ako. Dahil hindi ko alam kung saan yung Zero Save kaya sinama ko sila. Grabe sobrang lapit lang pala dito sa amin, pwede nang lakarin. Buti na nga lang hindi push and pull ang pintuan sa kanila. Kasi nalilito ko doon ito automatic na bukas. Pagpasok ko sa loob para lang di pala siyang dali. Kasi tinignan ko lang ng mga tinda parang parehas lang naman. O siya sabi ko dahil mabait akong tito kunin niyo lahat ng gusto niyo. Una nga pala nila kinuha itong mga chocolate na chicheria. Etong yum favorite ko ng bata ko. Kung hindi naman mga chocolate, candy, gami naman ang mga gusto nila. Halika first time namin dito ay nakukulit o nagtatakbuhan pa. Tapos nakita ko naglagay pala si Kappa Girl itong gata. Hindi naman siya nainom nito. Itinuro nga pala siya sa akin. Pero daw pala nakatapon itong asukal o nagkala sa sahig. Oh, hindi kami yan. Nakita lang din namin yan. Ako tapon yan. Nakita ko lang yan, hindi ako nagtapon yan, no? Dahil nakuha na lang mga gusto nila, ito naman ang akin. Kinuha ko na nga at nagbayad na nga pala kami doon sa cashier. Pagka-uwi nga namin, ito nga magsisiro sa bukbang na agad kami. Ito ang unahin kong kainin. Ito unahin ko kainin. Ito unahin kong kainin. Ito siya, guys. Habang nagbubukbang nga kami ng Zero Save, may sinabi sa akin si Crystal Maiden at saka si Kappa Girl. Thank you, Tito Bay, dahil nilibre mo kami sa Zero Save. Kamukha mo talaga si Daniel Padilla. Nagising nga pala ako ng alas 3 ng madaling araw. Ginising kasi ako ng pamangkin ko na sa Crystal Maiden. Pintuan. May kumakatok daw sa pintuan. Eh wala naman tao, naisip ko yung multo lang yung sa bahay ko. May nagsabi nga pala, may kasama daw ako dito sa bahay ko na hindi ko nakikita. Alam ko naman yun at sanay na ako. At dahil nga ako si Crystal Maiden, at madaling araw ay lumabas kami ng bahay. Ilipat ko lang siya dito kay mama para makatulog siya. Alas 3 pa lang kaya sabi ko matulog pa siya. Sabi na lang sila ni mama para hindi siya matakot. Magkakabukod na kasi kami ng higaan. At mga pamangkin ko kasama ko matulog. Pero nilipat ko muna si Crystal Maiden dito para makatulog. Takbo tuloy ako pabalik ng bahay namin. Pinaaya ko oras pa naman yung alas 3. Pero buti na lang meron pa akong isang kasama dito sa kwarto. Yung isa ko pang pamangkin na si Kappa Girl. Buti na lang si Kappa Girl hindi nagising sa katok ng multo. Maya-maya lang din bumulik dito si Crystal Maiden kasama na si mama. Siguro kinuwento na ni Crystal Maiden yung multo. Kaya ayan, lumipat dito si mama para samahan kami. Dala siya ng gatas tsaka ng dede para makatulog agad si Crystal Maiden. Ayan, dahil nandito na si mama, hindi na kami matatakot matulog. May kasama na kami, hindi na rin ako matatakot matulog. Pinatulog na ulit ako. Pinaumagahan, hindi na nagparamdam yung multo. Ay grabe, dahil alanganin nga yung gising namin. Tinanghali na kami ng gising. Bibili sana kami ng champurado. Ayun lang, ubos na dahil nga tinanghali na kami. Kaya sabi ni Kappa Girl, pandesal na lang daw bilhin namin. Kaya naman pag-gawin, naiinom ko na sila na itlog, pandesal tsaka Milo. Thank you, Tito Bay. Kamukha mo talaga si Daniel Padilla dahil nalibre mo kami ng pandesal. Habang kumakain, meron sinabi sa akin si Kappa Girl. Pero Tito Bay, alam mo, mas kamukha mo si Daniel Padilla pag hinuli mo kami ng Pokemon. Ha? Anong Pokemon? Saan? Sa Google, itype mo lang yung pangalan nila, mahuhuli mo na sila. Hindi ko lang kung totoo pero tinip ko pa rin ng Pikachu. Hindi naman parang yung mahuhuli. Ay, ito. Wow, ang galing na huli ko na si Pikachu. Pikachu mascot. O, di ba, mas kamukha mo na si Daniel Padilla. Tama. What? Only 30 minutes left? Use CC to solve it. Here is your supplementary download. Is your car looking less showroom and more dirt track lately? Lowest price for this car cleaning. Isang